Kaya alam mo, eto ang sasabihin ko ha. Opo. Tingin ko lang naman, ito ay aking opinion ha, hindi to fact. Tingin ko bakit natataranta silang ituloy yung impeachment na hinain nila. Baka mabuksan uli. Hindi yung nga. mga problema nila. Hindi natin alam yun. Okay. Oo, pero kaya natataranta silang ituloy yung impeachment. Kasi baka sa February 6, 2026, di ba sabi ng Korte Suprema, February 6 na lang muna kayo mag-file. Okay. Baka pagdating ng February 6, 2026, hindi na sila makaraise ng pondo mula sa public money pang suhol doon sa mga kongresista na pipirma. Kasi ang dami nang nakabantay. Nandyan si Ping Lacson. Binuking na sila ni Toby Tiangco na it's not about accountability. It's about money. Yeah. Mga project, ginawa nilang leverage. Pag hindi kayo pumirma, yung mga nakahold na proyekto nyo, hindi re-release. Di ba? Pagkatapos, nag-expose na si Congressman Ungab tungkol dun sa mga violation ng 14 laws, including yung Universal Health Act na hindi binibigay sa PhilHealth. Dinediretso sa mga unprogrammed. Pati yung mga foreign funded, dinediretso sa unprogrammed. Wala na. Yung foreign funded, may specific na proyekto yun And budget. Then nagdemanda na si Vic Rodriguez sa Korte Suprema para usisain yan. Nagdemanda kami sa Ombudsman. Baka hindi na nila ma-pull off yung ginawa nila noong taong ito na nanuhol sila para pumirma lahat ng mga kongresista. Plus, yung lame duck factor na patapos na ang term ni Pangulong Marcos, lame duck na. Hindi na ganun kalakas kasi patapos na Ganun talaga Natural yan sa politika. So yun ang problema. Kaya natataranta sila, baka hindi na nila ma-repeat performance. Masyado ng maraming ginastos. Ipit na. Ipit na. Ipit na. Yan ang problema. Kaya mga kasama, understandable kung bakit nagkukumahog sila ngayon na maituloy ito. Unfortunately for them, na naig ang rule of law sa Supreme Court at sa Senado. Kaya, kailan ka lang kayo. Blah, 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 blah. Inate themselves. Sino naman playing lawyer? Si Monday na Monday, sir. Fake na naman. Kasi kita mo, si Tito Soto. Hindi daw unanimous. Kasi may dalawa daw, hindi bumoto. Ano ba yun? Kasi yung isa nag-abstain, yung isa ay wala, di ba? On leave. Sir, unanimous kasi tinitignan po ang unanimity doon sa mga nag-participate at bumoto, hindi sa kabuuan ng membership ng Supreme Court. In fact, ang rules ng Supreme Court, kapag hindi ka nag-participate, hindi ka makakaboto. Correct. So, majority lamang para manalo noong those who participated in the deliberations and who voted. Yan. Pag lahat na nag-participate at bumoto, iisa lamang ang boto, either for or against, unanimous po yun. Kapag walang dissenting opinion, unanimous po yun, mga sir. Yun. Parang yung Ong versus Senate na naipanalo ko sa Supreme Court, unanimous po yun. Yun po ang mga ganon, ang unanimous. Ay nako, nak ng tete. Baka version nila yon. Gustong mag-abogado Buti pa si Kwan. Kasi pag gusto mo mag-abogado at hindi ka naman abogado, nagkakamali ka. Yung mga abogado nga nagkakamali pa. Minsan ako, nagkakamali rin ako. Inaamin ko. Si Teddy Te, laging mali. Kaso ang problema kay Teddy Te, pagka nagkakamali siya, patay yung kliyente. Hindi maganda yung magkakamali ko, Teddy. At least ako, medyo, pag nagkakamali ka, nagmumulta. Ganon ha. Yes, sila namamatay. Si Jess Falsis, lumalabas. Lumalabas na kahiya-hiya. Kayo kasi may kayo sa win-win solution. Yun. Nagkakamali rin tayo. May mga natalo rin tayo. Inaamin naman natin. Hindi naman tayo katulad ng Rizon Tiveros na napakagaling. Siya lang ang magaling. Di ba? Ako, ma'am. Kengkoy po yung discussion ni Rizon Tiveros. Sinasabi ko sa inyo. Nasopla siya. May mukha siyang eng-eng ngayon. Sinasabi. Senator pa naman. Kaya ingat ka kapag ikaw ay senador. Si Kiko Panghilinan nga ang daming mali di ba tinanong niya, bakit daw nagbotohan muna bago nag-explain? Ala. Oo. Sabi nila,
Kasi di ba sabi niya kay Chis Escudero, ang rules iba. Sabi niya, oo, hindi nga yan ang rules. Ngunit kapag may isang miyembro ng Senado na nag-motion na ibahin yung rules just for that period, pro hac vice ang tawag doon, just for that purpose, pwedeng ibahin. Nag-move si Zubiri, di napahiya si Kiko. Yun ngang injunction banat siya ng banat. Sabi niya, ay kung ang intention pala ng Korte Suprema ay hindi tayo magtuloy, dapat nag-issue ng injunction. Immediately executory na nga, bakit may injunction pa? Wala nga jurisdiction, paano may injunction? Sabi nga ni Chis Escudero, what is there to enjoin? Correct. Puro grasping at straws na katulad ditong si Escuna, King Koy. Sabi niya, hindi daw one complaint a year, once a year. Ano ba yan? Anong diferensya ba? One complaint a year, isang That is- reklamo kada taon. Isang beses, isang taon. Correct. Anong pagkakaiba Yung nun? once a year, hindi yun. Kasi magiging tuloy-tuloy na yun. Kaya nga That weird is nga once a year, di- Sabi ko nga, tapos na ang trabaho ni Ascuna, ginawa na niya yung konstitusyon. Opo. Hindi niya pwedeng i-interpret, ginawa niya. Huwag siyang mag-interpret. Although valuable yung kanyang insight to arrive at the mens legislatoris, yung mind noong legislator, that is only an aid, that is not conclusive. So, tumahimik na po kayo. Puro kapwitan naman ang sinasabi nyo na magulo kayo Ha? Kasama ba yun sa bar exam? Alin? Yung mga sitwasyon na ganyan? Hindi ko alam yung ibang bar kasi isang beses lang naman ako nagbar Hindi naman ako Nilalagay po nila. Hindi naman ako katulad ng isang taga-Liberal Party, 3 beses nagbar bago pang-apat pumase. Kala ko sasagot mo sa akin. Kala ko sasagot mo thrice a year. Ay. Ay nako, yung sinasabi nga ni Tito Soto na hindi daw unanimous. Ito ang sagot ko doon sa sinabi ni Senator Tito Soto na hindi unanimous yung desisyon ng Korte Suprema. Sige nga po, Ito ang sagot justify ko. mo. Hachache! Hachache! Ano ba yun? Kala ko mahaba. Joke yun Joke yun! Opo, Hachache! tama. Achiche? Hachache! Ay, nako, attorney. Uy, attorney, nakakalungkot na balita. Oh, ano yun? Yung tungkol dun sa, sa dolphin. Akala ko nakakalungkot na balita, naging ombudsman si Boying Ay, hindi. Remulla. Yun, nakakalungkot talaga yun. Galing nga yung pangalan niya, di ba? Oo, kasi may kaso siya at nararapat naman. Disqualify siya. Oh, pero alam mo, Phrase Senate Republic talaga tong si Boying. Dinisqualify na siya. Aha. Gusto pa niyang ituloy. Oo. Paano yan? Sabi niya kasi, disqualified kung ikaw may kaso. Oh. Di ba? Sabi niya, hindi, madidismiss na naman yan madidismiss pa lang Hindi ba siya nahihiya actually kung siya ay may pakiramdam at may delicacy siya, may delikadesa. Mararamdaman niya na ayaw sa kanya kasi hindi po nagkakaroon ng ombudsman na politiko. Napakaraming conflict of interest. Naging gabinete ka ng Pangulo, paano mo didemanda ang Pangulo pagkatapos ng kanyang term? Correct. O ang kapatid mo, politiko, may mga kapartido ka sa Cavite Province, nanilbihan ka sa Marcos administration, paano mo didemanda yung mga dating kasama mo sa gabinete? Napakarami niyang conflict of interest. Pagkatapos, mag-ombudsman ka, walang ombudsman na dating politiko. Tignan nyo ang listahan, i-fact check nyo ako. Hindi naman ako si Risa na puro fake news Totoo po yung sinasabi ko. Umpisa natin sa unang ombudsman, mga retired na mahistrado. May isa, dating miyembro ng gabinete ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, inimpeach nga Kasi sabi nila, delikado yan. Gusto pa ba niya i-impeach siya pag nag-iba ang ihip ng hangin? Hindi mas kahiya-hiya siya. Relax ka na lang. Naging gabinete ka na. Tapusin mo na lang na yung less than 3 years. Maghasik ka na lang ng lagim hanggang gusto mo. Huwag naman. Kasi puro pag-aasik ng lagim Swerte ang ihasik niya. Ito namang university, yung UP. Yung University of the Philippines. Pero ngayon, ang ibig sabihin na ng UP, University of Puet. Hindi kasi, kita mo, ang binigyan ng award si Bersamin at saka si Remulla. Yung mga taong lumalabag sa konstitusyon, bago
pagka yung Korte Suprema, ang bilis-bilis nilang sitahin na mali daw, lumalabag daw sa konstitusyon. Etong dalawa, nag-rendition kay Pangulo Duterte in violation of the Constitution, in violation of the Due Process Clause, in violation of the right against unreasonable seizure and arrest, in violation of the extradition law. Yun ang bibigyan ng award. Halata kayo eh. Ito yung same university na may mga profesor na kumukontra sa Korte Suprema. Yan. At ang hirap nga nito, dati ang kumukontra lang sa Korte Suprema ay One Ball University. Ngayon pati University of the Philippines. Kasama na. Kaya ang pinakamaganda dyan, pagka ako ay kung papalarin na tayo mapunta sa legislature, eto biro lang naman, pag-iisahin ko na yan. Para makatipid, di ba? Gagawin ko ng One Ball University of the Philippines. Ang gagawin ko presidente. Gagawa talaga ako ng batas. Creating the One Ball University of the Philippines. Ang presidente ng university, si Tito Soto. Yan. Lahat ng mga kengkoy, ituro nyo na. Yung mga hindi unanimous yung 13, yung League of Cities, na-reverse ng unanimously, yung kailangan may injunction. Ayan ang mga profesor dyan. Si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, si Son Tiveros, yan. Sino pang mga profesor dyan? Yan, lagay natin profesor si Boying Remulla. Yan, lagay natin yung mga profesor na yan sa One Ball University of the Philippines. Maganda yan Malungkot yun. Ang curriculum dyan, hindi na paramihan ng attendance sa klase. Paramihan ng attendance sa rally. Kasi di ba walang ginawa kundi mag-rally. Maganda yan One Ball University of the Philippines. Di ba? Pero ang dami nang namatay dyan eh. Sa One Ball? Sa One Ball. Bakit? Dahil isa lang ang bola? Isang bola. Tama ka. One Ball University of the Philippines, also known as School Bukol. School Bukol. Kayang-kaya. Pwede ka na mag-concert. Natatandaan ko yung School Bukol, may klase sila ron. Opo. Tinanong, what is a crime against honor? Sabi nila, pagka sinaktan mo si Roho na honor, crime against honor honor. Galing. Sayang wala na si Richie Di Orsi. Pwedeng, yun nga, sabi ko, marami nang patay dun pwede mga pwede professor. buhayin. Si Tonet Macho, pwede ring ilagay doon. Buhay pa si Tonet Macho, di ba? Buhay pa. Yung Malcolm Hall, papalitan na yon, di ba? May Malcolm Hall doon sa UP. Gagawing Escalera Hall na yon. Ikaw naman, nabili na ba nila? Bago yung oblation, at papalitan na yon. Lalagyan na ng monumento ni Tito Soto. Na nakahubad. Ay, grabe Bago, isa lang ang ball. One Ball University. Nakakatakot Sinunod sa oblation tapos pero one ball. Pero si mukha ni Tito Soto. no ball na lang. Ayun, Mas maganda yata rin, parang di halata. Double? No ball. Ganun ba? Walang ball. Bago, ang official drink nila, Pepsi. Uy! Ayan! Lagot ka! Sobra ka! Pero mas gusto yata ng Pangulo Coke Yung Coca-Cola! Coca-Cola! Di ba? Pepsi, Coke! Yun ang pinag-uusapan dito Baka kung anong isipin nyo Ikaw Ikaw sobra ka